Lubos ang biyaya sa agrikultura, karagatan at maging sa turismo ay hindi pinagkaitan. Pang-apat sa pinakamaliit na probinsya sa Pilipinas, sumunod sa lalawigan ng Siquijor. Probinsya na isang isla na bahagi ng Region 8 o Eastern Visayas, katabi ng mga probinsya ng Leyte at Samar. Kilala bilang Shipyard of Antiquity. There's nothing like the islands in Biliran. Waray kaparihas hin kamabaysay, waray makakasugad nga paghigugma, waray kaparihas nga isog ug waray iba nga yuyukbuan kundi an makagarahom nga Dios. Maupay nga aga probinsya ng Biliran. Mga storyang dapat nating pag-usapan, dapat nating pag-aralan. Ito ang Tropa Storya. Noong panahon ng Kastila, ang Biliran ay kilala bilang Isla de Panamao, na ibig sabihin ay fishing net. Ngunit ang pangalang Biliran ay may dalawang bersyon. Una, ito ay nagmula sa isang uri ng damo na tumutubo sa malaking kapatagan ng isla at ang damong ito ay ang Buro Biliran. Pangalawa, nagmula sa Old Visayan word na bilir na nangangahulugang gilid ng bangka o parte ng bangka. Angkop naman ang pangalan ng lugar dahil ang pangingisda ang pangunahing hanap buhay at ang isla din ay naging shipyard ng mga barko noong kasagsagan ng Manila Acapulco Galleon Trade. 1712 nang naging parte ang bayan ng Biliran sa Cebu matapos hilingin na maging isang bayan at parokya. 1735 nang maging isang hiwalay na probinsya ang Biliran kasama ang mga isla ng Leyte at Samar. Sa kaparehong taon nang hilingin ng ilang mga taga Leyte kay Governor General Fernando Valdez na payagan silang manirahan sa isla ng Biliran dahil matagal na daw itong naabandona sa loob ng 50 taon at pinaninirahan na lang ito ng mga vagamundos. Sila ang mga palipat-lipat ng tirahan. Ito ay sanhi ng pagsalakay ng mga piratang Moro. May 26, 1754, nilusob na mga Moro ang isla ng Biliran at maging ang bayan noon ng Katbalogan sa Samar. Maraming mga katutubo ang dinukot, subalit sa pangyayaring ito nakatakas ang gobernadorsilyo ng Biliran. Sinunog ang mga kabahayan, hindi lang sa Biliran Island maging ang isla ng Maripipi, pati din ang simbahan ay hindi nakaligtas. Sinunog ito. Isa sa pinakamakasaysayang pangyayari dahil sa pag-aklas ni Padre Gaspar Ignacio de Guevara sa simbahang Katoliko na tinaguriang Biliran Revolt. Dito niya itinayo ang sarili niyang sekta. Nasunog ang simbahan kasama ang katawan ni Padre Gaspar nang mahuli siya ng mga Moro noong 1774 matapos sa mga Moro raids noong sumunod na siglo at dito na naitatag ang iba pang mga bayan. Kasagsagan ng ikalawang digmaang pandaigdig, nagbigay ng puwersa ang Biliran para sa The Battle of Leyte Gulf. Ito ay sa pamumuno ni Colonel Ruperto Kang Leon. Samantala, dumaong naman ang mga Amerikano sa Leyte noong October 20, 1944, 3 araw bago mangyari ang Battle of Leyte Gulf, kung saan isa ito sa pinakamalaking naval battle noong World War II at pati na rin sa kasaysayan ng buong mundo. 1945, nang niliberate naman ng puwersa ng 9th Infantry Division ng Philippine Commonwealth ang Biliran mula sa mga Hapon. Sa tulong ng mga local guerrilla forces, nilabanan nila ang mga tropa ng Hapon sa isla. April 8, 1959, nilagdaan ni dating Pangulong Carlos P. Garcia ang Republic Act 2141 kung saan naging sub-province ng Leyte ang Biliran at kalaunay naging isang probinsya noong May 11, 1992. Year 2017, nanalasa ang bagyong Orduha sa silangang Visayas at isa ang Biliran na iniwanan ng malaking pinsala, mga tirahan, pamumuhay at mga taong nasawi. Binubuo lamang ng 8 munisipalidad ang kabisera na Naval, Almeria, Biliran, Kabukgayan, Kaibiran, Ulaba, Kawayan at Maripipi. Biliranon ang tawag sa mga naninirahan sa probinsya
at dalawa ang main dialects nila, ang Waray-Waray at ang Cebuano. Ngunit may argue ang iba na ang salitang Waray-Waray ay isang diskriminasyon sapagkat kung atin daw susuriin, ang salitang waray ay nangangahulugang wala, walang trabaho, walang pera, walang kinabukasan o walang pag-asa. Kaya mas maigi daw na binisaya ang dapat itawag dito. Pero sa iba ay nangangahulugang positibo kung saan ang waray ay binigyang kahulugan na waray tupong, waray makakasugad nga paghigugma, at waray kaparehas hin kamabaysay. Ilan sa mga kilalang biliranon ay sina Gretchen Espina na first winner ng kompetisyon na Pinoy Idol, ang boksingero na si Seferino Garcia na record holder na Pilipinong may pinakamaraming professional win record kung saan sa total na 164 niyang laban ay 120 ang naipanalo niya at napabilang pa noong 1989 bilang Hall of Fame Skelly Ivy Florido na pambato ng probinsya ng 2020 Miss Universe Philippines na tinaguri ang Black Barbie of Biliran. Udyaka Festival ang dinadaos tuwing anniversary ng provincehood ng Biliran. Ito ay nangangahulugang kasiyahan o pagkagalak. Bagasambol Festival ng Naval bilang pagdiriwang ng pagsilang ng Kristyanismo sa bayan. Dahil isang island province ang lalawigan, ay malaking industriya dito ang pangingisda kung saan tinatawag na brackish water ang tubig na pumapalibot sa mga pampang ng lalawigan. Ang brackish water ay sakto lang, hindi maalat at hindi matabang. Kadalasang nahuhuli dito ay sugpo, hipon at bangus. Sa mga pagkain naman ay di mawawala ang mga native chicken dishes tulad ng tinola at hinatukang manok. Sikat din ang mga kakanin tulad ng tinambiran at ang special binagol ng maripipi. Ilan sa mga dapat mong puntahan sa Biliran ay ang Mount Panamaw ng Kawayan, Mount Suero ng Kaibiran, Ulan-Ulan Falls ng Almeria, Kasiawan Falls ng Kabukgayan, at ang Tinago Falls na sa pangalan pa lang ay pagpawisan ka sa paghahanap. Kung may white sand beaches ang Bohol, Cebu at maging ang Boracay, hindi din papahuli ang Biliran dyan tulad ng Dalutan Island ng Almeria, Higatangan Sandbar ng Naval at ang Sambawan Island na sakop ng Maripipi. At sa mga kuweba naman, andyan ang Akaban Cave sa munisipalidad ng Culaba, Tingkasan Bat Cave ng Kawayan, sandamakmak din ng mga rice terraces tulad ng Iusan Rice Terraces ng Almeria, Nasunugan Watchtower na itinayo noon bilang pangdepensa sa mga Moro Raiders, St. James the Apostle Church sa may Kaibiran, at ang Shrine of the Holy Trinity ng munisipalidad ng Naval. Sa paglipas ng panahon, masasabi nating isa ang Biliran sa lugar sa Pilipinas na dapat hindi palagpasin ng mga turista, kagaya ng kanilang talon na Tinago. Tahimik lang sa umpisa, ngunit pag iyong napuntahan ay siguradong sulit ang iyong pagpunta. Isang maituturing na underrated destination, pero kahit ano pa man ang mangyari, the humble Biliran is here to stay. Kung ato kas lugar sa Biliran, daghang lugar ang imong makitaan. Ibuwak bang kini sa kahit